Alam mo, Valerie, Solen is just an outdated decoration in this house. She is useless when it comes to business. Ikaw, Valerie, ikaw ang kailangan ko para mas mapalago ang Vestaland at marating ang rurok na matagal ko ng pangarap. Ang mga salitang yon, na binigkas sa isang malamig at mapang-uyam na tono, ay tumagos sa makapal na pinto ng silid-aklatan, direkta sa puso ni Solen na tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tray na may dalang cake na siya mismo ang naghuno. Ang amoy ng vanilya at sariwang strawberries na paborito ni Rodrigo ay humahalo sa hangin. Ngunit para kay Solen, ang bawat samyo nito ay nagmistulang abo. Ngayong gabi, ang kanilang ika-20 anibersaryo. Tinalikuran niya ang kanyang biolin, ang kanyang karera, at ang ningning ng kanyang pangalan sa mundo ng musika upang maging anino ni Rodrigo, upang maging pundasyon ng bawat tagumpay nito. Ngunit sa likod ng pinalamutian na pinto ang halakhak ni Valerie, ang babaeng itinuring niyang pinakamatalik na kaibigan, ay sumasabay sa malupit na pag-amin ng kanyang asawa. Nararamdaman ni Solen ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bigat ng tray ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya natulog upang suportahan ang mga proyekto ni Rodrigo. Ang bawat pagkakataong isinantabi niya ang sariling pangarap para sa kapakanan ng pamilya. Lahat ng iyon ay nauwi lamang sa salitang walang silbi. Dahan-dahang bumigay ang lakas ng kanyang mga braso. Ang porselanang pinggan na may gintong ukit ay bumagsak sa matigas na sahig. Nagkakapira-piraso at nagkalat ang mga puting labi nito sa paanan ni Solen. Ang cake na simbolo ng kanyang pagmamahal ay nayurak, nagmistulang dumi sa gitna ng marangyang carpet. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Lumabas si Rodrigo. Maayos ang kanyang mamahaling suit. Walang bakas ng pagkahiya sa kanyang mukha. Sa likod niya, nakatayo si Valerie. Inaayos ang kanyang buhok habang may nakakalokong nangiti sa kanyang mga labi na tila nanunuya sa kalagayan ni Solen. Ano bang ginagawa mo rito, Solen? You're making a mess. Can't you see I'm busy discussing important matters with Valerie? Rodrigo's voice was like a whip, lashing at her wounded soul. Wala siyang nakitang pagmamahal sa mga matang dati niyang tinitingnan bilang kanlungan. Ang nakita lamang niya ay pagkadiri at inip. Rodrigo, anibersaryo natin ngayon. Pinaghirapan ko itong cake na ito. Pilit na lumalabas ang boses ni Solen sa pagitan ng mga hikbi na pilit niyang pinipigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit nananatili siyang nakatayo kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa papel. I don't have time for your sentimental dramas, Solen. Lumabas ka na rito at tawagin mo si Aling Nida para linisin ang kalat na ito. You're becoming an embarrassment, Rodrigo added, stepping over the shattered porcelain and the ruined cake, as if Solen herself were an obstacle in his path. Lumapit si Valerie. Ang kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal kay Solen. Oh, Solen, don't take it too hard. Rodrigo is just stressed with work. Bakit hindi ka na lang muna magpahinga sa kwarto mo? I'll handle things here for him, Valerie whispered, her voice dripping with fake concern that felt like a slap in the face. Naiwang mag-isa si Solen sa pasilyo. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang malupit na kaaway na bumabalot sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na pinupulot ang mga piraso ng basag na porselana. Isang matalim na bahagi ng pinggan ang bumaon sa kanyang hintuturo. Ang pulang likido ay dahan-dahang umagos, pumatak sa puting sahig, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat sa balat. Ang tanging nararamdaman niya
ay ang malalim na hukay sa kanyang puso na tila hihigop sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagluha, narinig niya ang muling pagsasalita ni Rodrigo sa loob ng silid. Sa pagkakataong ito ay mas mahina ang tono, tila may ibinubulong na lihim sa telepono. Yes, it's all set. Once the competition is over and Tala is out of the picture, we can proceed with the plan. Valerie and I will take over everything. Just make sure the dosage is right. Tumigil ang mundo ni Solen, ang dugong umaagos mula sa kanyang daliri ay tila naging yelo. Ang kanyang anak, ang kanyang tala, ang kaisa-isang bituin sa kanyang madilim na langit ay bahagi ng isang tuso at tila nakakamatay na plano ng sarili nitong ama. Ano ang ibig sabihin ng kanyang asawa? Anong plano ang nakahanda para sa kanyang inosenteng anak? Nanatili siyang nakaluhod sa gitna ng mga basag na pangarap, habang ang kadiliman sa loob ng kanilang tahanan ay tila mas lalong kumakapal, nagbabadyang lamunin ang lahat ng kanyang pinakamamahal. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng kusina ay tila mga daliri ng apoy na humahaplos sa namamagang mga mata ni Solen. Hindi siya dinalaw ng antok sa buong magmadag. Ang bawat segundo ay tila isang mabagal na paghila sa kanyang mga himaymay habang nananatili sa kanyang pandinig ang mga salitang narinig niya sa pasilyo. Ang bango ng kapeng barako na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas ay tila naging mapait na usok na sumasakal sa kanyang dibdib. Habang nakatingin siya sa kawalan, ang marahan at tila mapaglarong mga hakbang ay lumapit sa kanya, bumasag sa mabigat na katahimikan ng umaga. Solen, gising ka na pala. You look terrible, girl. You should really take care of yourself more. Ang boses ni Valerie ay pumasok sa silid, kasing talim ng isang patalim na binalot sa pelos. Pumasok siya, na tila siya ang may-ari ng mansyon. Bit-bit ang isang mamahaling shopping bag mula sa isang kilalang luxury brand sa Paris. Inilapag niya ito sa mesa, direkta sa harap ni Solen, na tila isang toropeo ng kanyang tagumpay. Bakit ka narito, Valerie? Hindi ba't dapat ay nasa sarili mong bahay ka na sa oras na ito? Ang boses ni Solen ay mahina, ngunit puno ng pagod. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa upang pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Valerie let out a soft, mocking laugh. I'm just here to check on you. Alam mo naman si Rodrigo, he's so worried about your emotional instability lately. Kaya sinabihan niya akong samahan ka muna. And look, I bought this with the family fund. Sabi ni Rodrigo, reward ko raw ito for being so helpful to the company. Nanlaki ang mga mata ni Solen nang makita niya ang isang resibo na bahagyang nakasilip mula sa bag. Ang pangalan ng account na nakasulat doon ay ang trust fund na iniwan ng kanyang sariling ama para sa edukasyon ni Tala at para sa kanilang pamilya. Isang mainit na daloy ng galit ang gumapang sa kanyang mga ugat, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Ang bawat salita ni Valerie ay isang tuso at mapanakit na paraan ng pagpaparamdam sa kanya na siya ay wala ng halaga sa sarili niyang tahanan. Huwag kang masyadong sensitive, Son. Men like Rodrigo need a partner who can keep up with them. Hindi yung laging nakakulong sa bahay at umiyak. If you want to keep your marriage, you should learn to close your eyes sometimes. Be a good wife and just accept things as they are. Dagdag pa ni Valerie habang sinusuri ang kanyang bagong sapatos. Ang bawat payo nito ay tila isang dumi na pilit na ipinapahid sa dangal ni Solen. Dahan-dahang tumayo si Solen at lumabas sa hardin. Hindi na kinakaya ang hanging puno ng kasinungalingan sa loob ng kusina. Ang hamog sa mga dahon ay tila mga luha ng kalikasan. Maya-maya, naramdaman niya ang dalawang maliliit na braso na yumakap sa kanyang baywang. Si Tala iyon. Bit-bit ang kanyang biolin. Ang kanyang muka ay puno ng inosenteng pagmamahal. Mama, are you okay? Bakit po namumula ang mga mata niyo? Ang tanong ng bata ay tila isang gamot na humaplos sa sugat ni Solen. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit nananatiling buo ang kanyang mundo.
Huwag kang mag-alala, Tala. Napuyat lang si Mama sa pag-iisip kung gaano kakagaling sa darating na competition. Bulong ni Solen habang hinahalikan ng noo ng anak. Promise, Mama, I will play the best song for you. Kapag nanalo ako at nakuha ko yung scholarship, hindi na tayo malulungkot. I'll make you proud, Mama. Nakangiting sabi ni Tala. Ang mga salitang iyon, na puno ng pag-asa, ay lalong nagpadurog sa puso ni Solen. Alam niya ang maitim na balak ng kanyang asawa at ang pangakong ito ng kanyang anak ay naging isang matalim na paalala ng panganib na naghihintay. Nabalik ang diwa ni Solen nang makita niyang lumabas si Rodrigo sa teres. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng lalaking naririnig niyang nakikipaghalakhakan kay Valerie kagabi. May hawak siyang isang maliit na baso ng tubig at isang kulay kahel na tableta. Tala, sweetheart, it's time for your special vitamins. This will help you focus for your practice. Ang boses ni Rodrigo ay malambing. Ngunit para kay Solen, ito ay tunog ng isang ahas na nag-aabang ng biktima. Marahang kinuha ni Tala ang gamot at ininom ito nang walang pag-aalinlangan dahil buo ang tiwala niya sa kanyang ama. Pinanood ni Solen ang bawat paggalaw ng lalamunan ng kanyang anak habang lumulunok. Naalala niya ang narinig na usapan sa telepono, ang tamang dosis, ang plano para mawala sa eksena si Tala. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang agawin ang baso, ngunit nanatiling nakadikit ang kanyang mga paa sa lupa. Sapat na ba ang kanyang pagmamahal upang protektahan ang kanyang anak mula sa mismong taong tinatawag nitong Papa? Habang nakatingin siya kay Rodrigo na hinahaplos ang buhok ni Tala, isang malamig na katotohanan ang nanahan sa kanyang isip. Ang bahay na ito ay hindi na isang kanlungan, kundi isang hawla na unti-unting sumasakal sa kanilang mag-ina. Ang mga daliri ni Tala na dati ay sumasayaw ng may laya at sigla sa ibabaw ng mga kwerdas ng kanyang biolin ay tila nawawalan na ng dating liksi. Ang bawat nota na lumalabas sa instrumento ay hindi na ang himig ng tagumpay, kundi isang malungkot at hirap na daing ng pagkapagod. Pinagmamasdan ni Solen ang kanyang anak mula sa pintuan ng silid praktisan at ang bawat pagkakamali ni Tala sa musika ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang sariling laman. Ang dating masayang kislap sa mga mata ng bata ay napalitan ng isang maputlang anino at ang pawis na namumuo sa noo nito ay hindi dahil sa init, kundi dahil sa panghihina ng katawan. Sweetheart, baka kailangan mo munang magpahinga. Kanina ka pa dyan at parang nanginginig na ang mga kamay mo. Ang malambing na mungkahi ni Solen habang dahan-dahang lumalapit sa anak. Ang kanyang puso ay kumakaba, tila may nagbabadyang unos na hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. I'm fine, Mama. Medyo inaantok lang po ako, pero kailangan kong makuha ng tama itong piyesa. I want to win for you, Mama. Ang sagot ni Tala sa gitna ng isang mabigat na hikab. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasang hindi nakikita, at ang kanyang tindig ay hindi na kasing tuwid ng dati. Sa sandaling iyon, pumasok si Rodrigo sa silid. Ang kanyang presensya ay tila nagpadilim sa paligid. Dala ang isang aura ng awtoridad na hindi matatanggihan. Nakatingin siya kay Tala nang may mapanuring mga mata, ngunit walang bakas ng pag-aalala ng isang ama. Solen, stop cuddling her. Malapit na ang competition. She needs to push harder if she wants to be like Valerie's daughter, Cheska. Si Cheska, kahit may sakit, hindi nagrereklamo sa practice. Ang tinig ni Rodrigo ay malamig at puno ng paghahambing na tila sadyang ginawa upang saktan ang damdamin ni Solen. Rodrigo, Tala is obviously not feeling well since she started taking those vitamins. Baka kailangan nating ipatingin siya sa doktor. Ang matapang na sagot ni Solen, bagamat ang kanyang boses ay bahagyang nayayanig. Rodrigo let out a sharp, mocking breath. Vitamins lang iyon, Solen. You're just being paranoid again. Is this because of your failed career?
Huwag mo namang ipasa sa bata ang insecurities mo. Just let her be and focus on being a supportive wife if you still know how to be one. Ang bawat salita ni Rodrigo ay tila isang latigo na humahampas sa dangal ni Solen. Ginagamit ang kanyang nakaraan upang patahimikin siya sa kasalukuyan. Nang makaalis si Rodrigo, isang tahimik na anino ang lumapit kay Solen sa kusina. Si Aling Nida iyon, ang matandang tagapangalaga na matagal nang saksi sa mga lihim ng bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isang katotohanang hindi masabi ng bibig. Inabot niya ang isang maliit na pakete kay Solen, isang kulay kahel na tableta na nakuha niya mula sa isang nakatagong lalagyan sa silid-aklatan ni Rodrigo. Ma'am Solen, nakita ko po ito sa basurahan sa opisina ni Sir. Hindi po ito basta bitamina. Naalala ko po noong may sakit ang nanay ko. Ganito rin ang itsura ng gamot na pampatulog na ibinibigay sa kanya para hindi siya maglikot. Ang bulong ni Aling Nida, ang boses ay nanginginig sa takot. Tiningnan ni Solen ang tableta sa kanyang palad. Ang maliit na bagay na yon ay tila naging kasing bigat ng isang malaking bato. Ang hinala na dati ay isang bulong lamang sa kanyang isipan ay naging isang nakakabinging katotohanan. Ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, ay unti-unting nilalason ang pangarap at katawan ni Tala para lamang sa pansariling interes. Nang sumapit ang gabi, naupo si Solen sa tabi ni Tala habang natutulog ang bata. Ang silid ay puno ng amoy ng lavender at ang malamig na hangin mula sa labas ay humahaplos sa mga kurtina. Sinimulang haplusin ni Solen ang buhok ng anak at isang malambing na oyayi ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang awit na dati niyang tinutugtog sa biolin noong siya ay nasa rurok pa ng kanyang katanyagan. Sa gitna ng kanyang pag-awit, isang mahinang tunog ng tawanan ang nagmula sa kabilang panig ng mansyon, sa balkon na malapit sa silid ni Rodrigo. Dahan-dahang tumayo si Solen at sumilip sa dilim. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya si Rodrigo at Valerie. Hawak ni Rodrigo ang isang baso ng mamahaling alak, habang si Valerie ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang kanilang mga tawa ay tila isang selyo ng kanilang tagumpay. They look so happy, don't they? Ang boses ni Valerie ay narinig ni Solen sa hangin. In a few days, Cheska will have her spot in America and we will finally be a real family, Rodrigo. Walang Solen na hahadlang at wala ring Tala na magpapaalala sa iyo ng nakaraan. Napahawak si Solen sa kanyang dibdib, pinipigilan ang isang malakas na hikbi na nais kumawala. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang anak. Habang pinagmamasdan niya ang 2 taong nagtataksil sa kanya sa ilalim ng mismong bubong na itinayo niya ng kanyang mga sakripisyo, isang panibagong apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang apoy ng pighati, kundi ang apoy ng isang inang handang sunugin ang buong mundo upang iligtas ang kanyang kaisa-isang bituin. Ngunit paano niya lalabanan ng isang kaaway na may hawak ng lahat ng kapangyarihan habang siya ay nananatiling isang bilanggo sa sarili niyang tahanan? Ang marangyang bulwagan ng National Theatre ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba hiningang pinipigil. Ang bawat upuan ay puno ng mga taong naghihintay ng himala. Ngunit para kay Solen, ang bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na kadena na pumupuluot sa kanyang leeg. Nakatayo siya sa gilid ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang bestido, habang pinagmamasdan ng kanyang anak na si Tala na dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng liwanag. Tala looked so small under the blinding spotlights. Ang kanyang balat ay tila kasing puti ng porselana at ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagod na pilit niyang ikinukubli sa likod ng isang matapang na ngiti. Itinaas ni Tala ang kanyang biolin, ang instrumento na naging saksi sa lahat ng kanyang pagsisikap at sa mga lihim na luha ng kanyang ina. Nagsimula ang musika.
Ang unang ilang nota ay lumutang sa hangin nang may tamis at ganda, ngunit ramdam ni Solen ang panginginig sa bawat galaw ng busog ni Tala. Ang bawat hagod ay tila isang pakikipaglaban sa sariling katawan. Mula sa malayo, nakita ni Solen si Rodrigo na nakaupo sa unang hanay, katabi si Valerie at si Cheska. Walang bakas ng kaba sa mukha ni Rodrigo. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Cheska, na tila ba ang gabi ay para rito at hindi para sa sarili niyang anak na nasa entablado. Habang papunta sa pinakamataas na nota ng piyesa, ang tunog ng musika ay naging pilit at puno ng tensyon. Nakita ni Solen ang pagbuka ng mga labi ni Tala, tila naghahanap ng hangin. Ang mga daliri ng bata ay tumigas, at sa isang iglap, ang kwerdas ng biolin ay naputol. Lumikha ng isang matalim at masakit na tunog na yumanig sa buong pagkatao ni Solen. Kasabay nito, ang katawan ni Tala ay bumigay. Ang pagbagsak niya sa matigas na sahig ng entablado ay nagdulot ng isang nakakangilong tunog na tila ba isang pangarap na nawasak sa isang kurap. Ang biolin na pinakaingatan nila ay tumilapon at nahati sa dalawa. Isang simbolo ng buhay ni Tala na biniyak ng kataksilan. Tala, ang sigaw ni Solen ay bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Patakbo siyang pumunta sa gitna ng entablado. Hindi alintana, ang libu-libong matang nakatingin. Binuhat niya ang walang malay na katawan ng anak. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa maputlang pisngi ni Tala. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang masakit na eksena ang sumaksak sa puso ni Solen. Habang siya ay humihingi ng tulong, nakita niya si Rodrigo na tumayo. Hindi upang lapitan sila, kundi upang alalayan si Cheska patungo sa entablado. Ang anunsyo ng hurado ay umalingaw-ngaw. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, si Cheska ang itinanghal na panalo. Nakita ni Solen ang pagngiti ni Valerie habang tinatanggap ang tropeo, habang si Rodrigo ay buong pagmamalaking inakbayan ng bata. Tila ba wala silang nakikitang inang nagdadalamhati at isang batang nakahandusay sa kanilang harapan. Ang mga ilaw ng kamera mula sa mga mamamahayag ay nagsimulang magningning. Tila mga kidlat na nais kumuha ng litrato ng kanilang kahihiyan. Sa kabila ng kanyang panghihina, ginamit ni Solen ang kanyang buong katawan upang balutin at itago si Tala mula sa mapanuring mga mata ng mundo. Niyakap niya ang anak ng ganoon kahigpit, hinahayaan ang sarili na maging kalasag laban sa malupit na realidad. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog, ngunit ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng pait at galit. Sa loob ng ambulansya, ang tanging naririnig ni Solen ay ang mabagal at mahinang paghinga ni Tala. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng sasakyan ay tila nagpapahiwatig ng isang mas malalim na dilim. Nang makarating sila sa ospital, ang bawat hakbang ng mga nurse ay tila isang mabagal na paghila sa natitirang pag-asa ni Solen. Pagkalipas ng ilang oras na tila ba kawalang hanggan, lumabas ang doktor mula sa silid ni Tala. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng lungkot. Humawak si Solen sa dingding upang hindi mabuwal. Ang kanyang puso ay tila tumitigil sa bawat paghinga ng doktor bago ito magsalita. Mrs. Vesta, hindi ko alam kung paano ito sasabihin, ngunit ang iyong anak ay nasa isang malalim na koma. Hindi lamang ito dahil sa pagod. May nakita kaming bakas ng isang uri ng gamot na hindi dapat iniinom ng isang bata. It is a slow-acting sedative that suppressed her nervous system. I'm afraid this is a case of intentional poisoning at kailangan nating bantayan ang bawat sandali dahil hindi natin alam kung kailan siya magigising o kung magigising pa ba siya. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa huling hibla ng katatagan ni Solen. Napasandal siya sa malamig na pader ng ospital, ang kanyang paningin ay nagdilim, habang ang tanong ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Paano nagawa ng isang ama na ipagpalit ang buhay ng sariling anak para sa isang tropeo?
At sa gitna ng katahimikan ng pasilyo, isang sumpa ang nabuo sa puso ng isang inang nawalan ng lahat. Isang sumpang mas matindi kaysa sa anumang bagyong darating. Ang bawat tibok ng makina sa loob ng silid ay tila isang mabagal na pagbibilang sa natitirang oras ng kaligayahan ni Solen. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng ospital, ang mukha ni Tala ay tila isang anghel, nagawa sa hamog, napakabura at napakatahimik. Hawak ni Solen ang maliit na kamay ng anak, idinidikit ito sa kanyang pisngi habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang bumabasa sa balat ng bata. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang napunit nang bumukas ang pinto at pumasok si Rodrigo, hindi dala ang pag-aalala, kundi ang isang tumpok ng mga papel na tila mga talim na handang kumatay sa natitirang hininga ni Solen. I don't want to waste any more time, Solen. Pirmahan mo na ang mga ito. Ang boses ni Rodrigo ay walang bahid ng emosyon, kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanilang mga paa. Inilapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng kama ni Tala, direkta sa harap ng nanginginig na mga mata ni Solen. Ano ito, Rodrigo? Ang aking anak ay lumalaban para sa kanyang buhay at ito ang dala mo. Ang boses ni Solen ay halos pabulong, puno ng hindi maipaliwanag na pait. It's an annulment paper and a full waiver of your rights as a mother and as a wife. At huwag kang magkakamaling lumaban dahil meron akong mga ebidensya ng pagtataksil mo. Rodrigo tossed a set of photographs onto the bed. Ang mga larawan ay nagpapakita kay Solen na kasama ang isang lalaking hindi niya kilala sa mga anggulong sadyang ginawa upang magmukhang sila ay may malalim na ugnayan. Kasinungalingan ito. Alam mong kailanman ay hindi ko nagawang tumingin sa ibang lalaki. Rodrigo, paano mo ito nagagawa sa akin? Sa atin? Ang sigaw ni Solen habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng insulto. You're a disgrace to the Vesta name, Solen. Mula ngayon, wala ka ng karapatang tumapak sa bahay ko at lalong wala kang karapatang lumapit kay Tala. Guards will escort you out of this hospital and out of my life, dagdag ni Rodrigo bago siya tumalikod. Tila ba ang asawang nagsilbi sa kanya ng 2 dekada ay isang dumi lamang na kailangang walisin. Sa labas ng silid, naghihintay si Valerie. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na damit na tila ba siya ay nasa isang pagdiriwang. Nang makita niya si Solen na itinutulak ng mga gwardya, lumapit siya nang may mapanuyang ngiti. Ang hapdi ng palad ni Valerie ay biglang gumuhit sa pisngi ni Solen, isang sampal na nagdulot ng panlalabo ng kanyang paningin at pagkalat ng lasa ng bakal sa kanyang bibig. Poor Solen, akala mo ba talaga ay ikaw ang reyna ng bahay na yon? You were just a temporary placeholder. Ngayon, balik ka na sa kalsada kung saan ka nararapat. You're nothing but a pathetic loser, Valerie whispered, her breath smelling of expensive wine and victory. Itinulak si Solen palabas ng gusali. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang makarating siya sa gate ng ospital, ang mga gwardya ay hinarangan ng kanyang muling pagpasok. Naiwan siyang nakatayo sa gilid ng kalsada. Walang pera, walang bahay, at ang tanging bituin sa kanyang buhay ay nasa loob ng mga pader na hindi na niya maaaring abutin. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang matandang anino ang mabilis na lumapit sa kanya mula sa likod ng isang puno. Si Aling Nida iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at takot. Mabilis niyang iniabot kay Solen ang isang maliit na telang supot na nakatali ng pisi. Ma'am Solen, itago niyo po ito. Pasensya na po. Ito lang ang nakuha ko bago ako paalisin ni Sir Rodrigo sa mansyon. Nariyan po ang lumang kwintas niyo, ang kwerdas ng biolin niyo noon, at ang lahat ng barya na naipon ko sa kusina. Umalis na po kayo rito, ma'am, bago pa kayo saktan, lalo ng mga tauhan ni Sir. Ang mabilis na bulong ni Aling Nida bago siya muling naglaho sa dilim. Nayakap ni Solen ang maliit na supot sa kanyang dibdib. Ito na lamang ang natitira sa kanyang pagkatao.
Sa sandaling iyon, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pighati. Ang bawat butil ng ulan ay nagsimulang bumagsak mula sa madilim na ulap, tila mga luhang bumabasa sa kanyang hapong katawan. Habang naglalakad siya sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, ang kanyang paningin ay nahuli ng isang puting papel na nakadikit sa bulletin board malapit sa emergency room entrance. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat patak ng ulan ay tila humahapdi sa kanyang mga sugat. Ang pamagat ng anunsyo ay nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Urgent organ donor much needed. Sa ibaba nito, nakasulat ang pangalan ng pasyenteng magbibigay ng donasyon, Talavesta. At ang nakasaad na tatanggap ng puso at iba pang mahahalagang bahagi ng katawan ay walang iba, kundi si Cheska, ang anak ni Valerie. Ang papel ay tila naging isang apoy na pumapaso sa kanyang mga kamay. Hindi lamang nila nais nakawin ang kanyang dangal at kanyang asawa. Nais nilang patayin ang kanyang anak upang mabuhay ang bunga ng kanilang kataksilan. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng hagupit ng bagyo, si Solen ay napaluhod. Ang kanyang tahimik na pag-iyak ay naging isang gapi na sigaw na nilamon ng ingay ng ulan. Paano siya lalaban kung ang buong mundo ay tila nagkakaisa upang ibaon siya sa ilalim ng guho ng kanyang sariling buhay? Ang lamig ng gabi ay tila isang malupit na kumot na bumabalot sa basang katawan ni Solen. Habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada, ang bawat hakbang ay tila isang pakikipagtuos sa bigat ng kanyang sariling puso. Ang ulan ay hindi tumitigil sa pagbuhos, tila nakikidalamhati sa isang inang nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang gabi. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ng sasakyan sa malayo ay naging mga mantsa ng kulay na sumasayaw sa dilim. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay. At bago pa man tumama ang kanyang katawan sa matigas at basang semento, naramdaman niya ang isang pares ng matitibay na braso na sumalo sa kanya. Ang init ng ugnayang iyon ang huling bagay na kanyang natandaan bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang kanyang diwa. Nang muling imulat ni Solen ang kanyang mga mata, hindi na ang amoy ng basa at malamig na kalsada ang sumalubong sa kanya. Sa halip, isang banayad na halimuyak ng lavender at bagong timplang tsa ang humaplos sa kanyang mga giyakwan. Nakahiga siya sa isang malambot na sofa na babalot ng isang makapal at mainit na kumot. Ang paligid ay maliwanag, ngunit hindi masakit sa mata. Puno ng mga istante ng mga libro at mga papeles na maayos na nakasalansan. Sa isang sulok, nakatayo ang isang lalaki. Nakatalikod siya habang nakatingin sa bintana kung saan makikita ang patuloy na pag-agos ng tubig ulan sa salamin. "Gising ka na pala, Solen." Ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng kapayapaan. Tila isang pamilyar na himig mula sa kanyang kabataan. Dahan-dahan itong humarap at doon ay nakilala niya ang mga mata na minsan nang nagbigay sa kanya ng lakas noong sila ay nasa universidad pa lamang. "Leandro?" Ang mahinang sambit ni Solen. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na kwerdas ng biolin. Halos hindi niya mapaniwalaan na ang taong nasa harap niya ay ang parehong lalaki na dati ay tahimik na humahanga sa kanya habang siya ay tumutugtog sa entablado. "Uminom ka muna nito. It will help you calm down," sabi ni Attorney Leandro habang iniabot ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang bawat paggalaw niya ay maingat, tila natatakot na baka sa isang maling kilos ay mabasag ang marupok na kalagayan ni Solen. Hindi makapagsalita si Solen. Ang tanging nagawa niya ay hawakan ang tasa. Dinaramdam ang init nito sa kanyang nanginginig na mga palad. Habang pinagmamasdan siya ni Leandro, bumalik sa isip ng abogado ang lahat ng mga taon na lumipas. Kahit naging tanyag siyang abogado, hindi kailanman nawala sa kanyang puso ang alaala ni Solen. Ang babaeng pinili, ang ibang lalaki, ang babaeng itinuring niyang pinakamagandang musika sa kanyang buhay. Ang makita itong ganito kawasak ay nagdulot ng isang matinding kirot
sa kanyang dibdib na mas masakit pa sa anumang pagkatalo sa korte. Solen, I've been looking for you. Matagal na kitang binabantayan mula sa malayo. Alam ko ang lahat ng ginagawa ni Rodrigo sa Vestaland at alam ko rin ang nangyari kay Tala. Ang seryosong pahayag ni Leandro habang nauupo sa tapat niya. Nagsimulang umagos ang mga luha sa mga mata ni Solen. Rodrigo, he's planning to kill my daughter, Leandro. Kukunin nila ang puso ni Tala para kay Cheska. Wala na akong magawa. Wala akong pera. Wala akong bahay. Wala akong kahit ano. Ang kanyang mga hikbi ay naging mabilis at tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang tumayo si Leandro at lumapit sa kanya. Kinuha niya ang isang malambot na tela at maingat na pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Solen. Pagkatapos, marahan niyang inayos ang kumot na nakabalot sa balikat nito. Tinitiyak na walang bahagi ng katawan nito ang nakalantad sa lamig ng aircon. Hush now, son. Rest for a while. Dito sa loob ng mga pader na ito, safe ka. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. I've spent 2 decades building my name as a lawyer just so I could be the man who can protect you when the world turns its back on you. I promise, hinding-hindi ko hahayaan na saktan ka pa nila lalo. Ang bulong ni Leandro, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa katapatan at isang uri ng pag-ibig na nanatiling buhay sa kabila ng mahabang panahon. Ipinikit ni Solen ang kanyang mga mata. Dinaramdam ang seguridad na ibinibigay ng presensya ni Leandro. Sa gitna ng bagyo ng kanyang buhay, sa wakas, ay nakatagpo siya ng isang kanlungan. Ngunit bago pa man siya muling dalawin ng antok, narinig niya ang muling pagsasalita ni Leandro. Sa pagkakataong ito, ay puno ng determinasyon. Solen, Rodrigo thinks he has won because he has the company. Pero may isang bagay siyang hindi alam. Bago pumanaw ang tatay niya, may iniwan siyang sikretong dokumento sa akin. It's a hidden trust. Isang kasulatan na magbabago sa lahat ng plano ni Rodrigo. At ikaw, Solen, ikaw ang susi sa lahat ng ito. Napadilat si Solen, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Ano ang ibig sabihin ni Leandro? May pag-asa pa ba siyang mabawi ang kanyang anak at ang kanyang dangal mula sa mga taong nagnakaw nito? Ang katanungang iyon ay tila isang maliit na ningas ng apoy na nagsimulang mag-alab sa gitna ng malamig na gabi. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga istanante ng mga libro sa opisina ni Leandro. Tila mga gintong daliri na nagtatangkang gisingin ang diwa ni Solen mula sa isang mahabang bangungot. Sa kabila ng init ng tsa at ng malambot na kumot, ang kanyang puso ay nananatiling tila isang piraso ng yelo na pilit tinutunaw ng muling pag-usbong ng pag-asa. Nakaupo si Leandro sa kanyang tapat. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng determinasyon, habang hawak ang isang luma at kupas na mapa ng isang ari-arian sa labas ng lungsod. Solen, kailangan nating pumunta sa ancestral house ng biyenan mo. Doon sa lumang rest house sa Laguna, kung saan madalas mamalagi si Don Mariano bago siya pumanaw. Doon niya itinago ang huling bahagi ng puzzle na magpapabagsak kay Rodrigo, ang mahinahong paliwanag ni Leandro habang inaayos ang kanyang mga gamit. Leandro, bakit ako? Bakit sa akin iniwan ni Papa ang lahat ng ito gayong sarili niyang anak si Rodrigo? Ang tanong ni Solen, ang kanyang boses ay puno ng kalituhan at pait ng nakaraan. Dahil kilala niya ang kanyang anak, Solen, alam ni Don Mariano na ang kasakiman ni Rodrigo ay walang hangganan at alam din niya na ikaw lamang ang tanging tao na may sapat na pagmamahal at dangal upang protektahan ang kanyang nasimulan. Tugon ni Leandro habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Solen upang bigyan ito ng lakas. Ang paglalakbay patungo sa lumang mansyon ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Tila ba ang bawat puno sa gilid ng daan ay nakikiramay sa bigat na dala ng dalawa. Nang makarating sila, ang ancestral house ay tumambad sa kanila
ng may kalumaan at misteryo. Ang mga bintana ay tila mga matang nakapikit at ang mga baging na gumagapang sa mga pader ay tila mga kamay na nagtatangkang ikubli ang mga lihim ng nakaraan. Ang bawat hakbang nila sa sahig na gawa sa nara ay naglalabas ng tunog ng nagrereklamong kahoy, tila nagrereklamo sa paggambala sa kanilang katahimikan. Pumasok sila sa silid-aklatan ni Don Mariano. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay agad na sumalubong sa kanila. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang malaking mesa, ay may nakapatong na isang maliit na kahon na gawa sa pilak. Sa loob nito, natagpuan ni Solen ang isang tumpok ng mga liham na nakatali ng isang kulay asul na laso. Sa pagbukas niya ng unang sobre, ang sulat kamay ni Don Mariano ay tila muling bumuhay sa presensya nito sa silid. Mahal kong Solen, simula ng sulat. Ang bawat salita ay tila isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay. Alam kong sa oras na mabasa mo ito, ay dumaan ka na sa matinding pagsubok. Patawarin mo ako kung hindi ko nagawang ituwid ang landas ni Rodrigo. Ngunit asahan mo na, kahit sa aking pag-alis, ikaw ay mananatiling anak sa aking puso. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng aking pangarap, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa iyong busilak na kaluluwa. Naramdaman ni Solen ang pag-init ng kanyang mga mata. Idiniin niya ang liham sa kanyang dibdib, dinaramdam ang bawat hibla ng pagmamahal na nakasulat doon. Sa sandaling iyon, sa gitna ng alikabok at kalumaan, naramdaman niya ang isang uri ng proteksyon na matagal na niyang hinahanap. Hindi siya nag-iisa. Ang nakaraan ay muling bumabangon upang maging kalasag niya sa kasalukuyan. Leandro, tignan mo ito, bulong ni Solen, habang itinuturo ang isang bahagi ng liham na may nakasulat na mga numero at isang maikling tula tungkol sa musika. Ang susi sa Hidden Trust ay hindi isang piraso ng metal. It is hidden where your heart and my music meet. Biglang naalala ni Solen ang kanyang biolin. Ang biolin na galing kay Don Mariano. Ang biolin na ngayon ay galing sa entablado. At gash na gash ang katawan. Kinuha niya ang supot na ibinigay ni Aling Nida at inilabas ang mga piraso ng basag na instrumento. Maingat niyang sinuri ang loob ng kahoy na katawan nito. Doon, sa ilalim ng bahaging kinakapitan ng kwerdas, ay may nakabaon na isang maliit at manipis na plaka ng ginto na may nakaukit na code. This is it, Solen. Ito ang access key sa digital vault ng Hidden Trust. Ang masayang bulong ni Leandro, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa tagumpay. Ngunit ang kanilang sandali ng pag-asa ay biglang naputol ng ang anino ng isang tao ay mabilis na dumaan sa bintana ng silid-aklatan. Isang madilim na bulto ang biglang tumambad sa pintuan. Ang mukha ay natatakpan ng itim na tela. Ang marahas na pagtulak sa pinto ay nagdulot ng isang nakakangilong tunog ng bakal na tumama sa pader. Ang estranghero ay hindi nagsalita. Sa halip, mabilis itong sumugod patungo kay Solen. Ang kanyang mga kamay ay nakatuon sa hawak nitong basag na biolin. Naramdaman ni Solen ang paghinto ng kanyang hininga habang ang lalaki ay pilit na inaagaw ang kanyang tanging pag-asa. Sa gitna ng dilim at ng gulo sa loob ng silid, isang tanong ang muling umukit sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Rodrigo upang manatiling nakabaon ang katotohanan? At sa pagkakataong ito, may lakas pa ba siyang protektahan ang huling alaala na magliligtas sa kanyang anak? O muli ba siyang mawawalan sa gitna ng laban na akala niya ay panalo na siya? Ang mga piraso ng basag na biolin na nakakalat sa sahig ng ancestral house ay tila mga labi ng isang nagdaang digmaan. Pagkatapos ng maikling kaguluhan at pagtakas ng estranghero sa dilim ng gabi, ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng isang pasya. Nakatayo si Solen sa harap ng isang malaking salamin na may mga ukit na ginto. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng mga luha ng isang biktima. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang matalas na gunting na kinuha mula sa sewing kit ng kanyang biyenan.
Ang mahaba at kulot na buhok na dati ay hinahaplos ni Rodrigo nang may mapagpanggap na pagmamahal ay isa-isang nahuhulog sa sahig. Ang bawat pagdaan ng matalim na bakal sa kanyang mga hibla ay tila pagputol sa mga tanikalang nagtali sa kanya sa loob ng 2 dekada. Ang matigas na tunog ng paggupit sa hangin ay naghuhudyat ng pagtatapos ng isang solen na mahina at sunod-sunuran. Nang matapos siya, ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang, matalas ang mga dulo, at ang kanyang mukha ay mas lalong naging matingkad sa ilalim ng liwanag ng buwan. You look different, Solen. Mas matapang, mas buhay. Ang boses ni Leandro ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang kanyang pagbabago. Lumapit ang abogado, bit-bit ang isang laptop at ang gintong plaka na nakuha nila mula sa biolin. I am done being the ghost of Vestaland, Leandro. Mula ngayon, ako na ang susulat ng sarili kong himig. Ang sagot ni Solen, ang kanyang tinig ay buo at walang pag-aalinlangan. Naupo sila sa ilalim ng lampara at sinimulang buksan ang digital vault ng Hidden Trust. Sa bawat pagpindot ni Leandro sa mga keyboard, ang mga lihim ng pamilya Vesta ay isa-isang bumubukas sa screen. Ang mga dokumento, ang mga bank account, at ang mga kasunduan sa ilalim ng mesa na ginawa ni Rodrigo ay malinaw na nakasaad. Ngunit ang pinakaimportanteng nadiskubre nila ay ang huling habilin ni Don Mariano. 60% ng kabuuang shares ng Vestaland ay nakapangalan sa legal at opisyal na asawa ni Rodrigo. Walang iba kundi si Solen. Hindi lang pera ang iniwan sa'yo ng biyenan mo, Solen. He gave you the power to bring the whole empire down. With 60% ikaw ang mayoridad. You can fire Rodrigo with just one signature. Ang paliwanag ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Naramdaman ni Solen ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang init ng galit, kundi ang init ng katarungan. Sa loob ng maraming taon, pinaramdam sa kanya ni Rodrigo na siya ay isang palamuti lamang, isang walang silbing asawa na dapat ikahiya. Ngunit sa huli, ang tao ring minaliit nito ang magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Sa sumunod na mga araw, ang rest house ay naging isang kuta ng paghahanda. Tinuruan ni Leandro si Solen tungkol sa pasikot-sikot ng batas at ng korporasyon. Ang bawat gabi ay puno ng mga usapan tungkol sa mga estratehiya at tamang tiyempo. Sa bawat sandali, ang ugnayan ng dalawa ay lalong lumalalim. Ang marahang pagdaiti ng kanilang mga balat habang nagsusuri ng mga papeles ay nagdadala ng isang uri ng kilig na matagal nang kinalimutan ni Solen. Isang pakiramdam na siya ay pinahahalagahan, pinoprotektahan at nirerespeto bilang isang tao. Isang hapon, pumasok si Leandro sa silid praktisan ni Solen, bit-bit ang isang mahabang itim na kahon. Inilapag niya ito sa mesa ng may malawak na ngiti. I bought this for you. It's not just any violin. Ito ay gawa sa kamay ng isang maestro sa Italia. Subukan mo, Solen. Dahan-dahang binuksan ni Solen ang kahon. Ang biolin sa loob ay may kulay ng madilim na alak, nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Nang hawakan niya ang instrumento, tila bumalik ang lahat ng kanyang lakas. Itinampok niya ang biolin sa kanyang balikat at hinagod ang kwerdas ng busog. Ang musika na lumabas ay hindi ang malungkot na oyayi mula sa nakaraan. Ito ay isang martsa ng galit, isang bagyo ng determinasyon, at isang awit ng muling pagsilang. Ang bawat nota ay may bigat ng kanyang mga sakripisyo at ang talim ng kanyang paniningil. Patuloy ang kanyang pagtugtog. Ang kanyang buong katawan ay sumasabay sa emosyon ng musika hanggang sa ang huling nota ay manatiling nakabitin sa hangin. Tila isang babala sa sinumang hahadlang. Napatingin siya sa telebisyon na nakabukas sa sulat ng silid. Ang balita ay tungkol sa nalalapit na ika-20 anibersaryo ng Vestaland. Nandoon si Rodrigo sa screen,
nakasuot ng kagalang-galang na anyo, at sa tabi niya ay si Valerie na nakasuot ng isang nakakasulasok na ngiti. Inanunsyo ni Rodrigo na sa gabing iyon, ipapakilala niya ang bagong First Lady ng Vestaland at ang bagong tagapagmana ng kanyang korporasyon. Solen's grip on the violin tightened. Ang kanyang mga mata ay tumalim habang tinititigan ang mukha ng mga taong nagtaksil sa kanya. Hayaan mo silang magdiwang sa ngayon, Leandro. Hayaan mong isipin nilang sila ang panalo. Ang bulong ni Solen habang ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong layunin. Ngunit ang tanong na nananatili sa hangin habang pinapatay ni Leandro ang telebisyon ay kung sapat na ba ang 60% upang iligtas ang buhay ni Tala na kasalukuyan pa ring nasa panganib sa ilalim ng kapangyarihan ni Rodrigo. Ang oras ay tumatakbo at ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa isang pagdiriwang na maaaring maging simula ng kanilang tagumpay o ang huling hininga ng lahat ng kanyang minamahal. Ang marangyang bulwagan ng Vestaland ay halos hindi na makahinga. Ang bawat ilaw, bawat kristal na chandelier, bawat mahal na kasuotan ng mga bisita ay tila naghihintay sa isang pangyayari. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Rodrigo. Ang kanyang ngiti ay kasing kapal ng kanyang kasinungalingan. Habang si Valerie ay nakahilig sa kanyang braso, ang kanyang mamahaling damit ay tila nagpapaalala sa lahat kung sino ang tunay na reyna. Sa isip ni Rodrigo, inihahanda na nila ang sandali kung saan opisyal na ipapakilala si Valerie bilang bagong First Lady ng korporasyon. Sa sandaling tinaas ni Rodrigo ang kanyang baso upang magbigay ng panimulang talumpati, ang lahat ng ilaw sa bulwagan ay biglang pinatay. Isang malalim, halos hindi narinig, na katahimikan ang bumalot sa mga bisita na nagdulot ng pagtataka. Hindi ito ang pangkaraniwang pagsikat ng kurtina, kundi isang biglaang paghila sa kadiliman. Pagkatapos ng ilang segundo na tila isang taon, dahan-dahang bumalik ang liwanag, ngunit hindi ito ang dating liwanag. Ang mga malalaking screen sa likuran ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng logo ng Vestaland ay nagpakita ng isang larawan. Ang mukha ni Tala na nakahandusay sa entablado, ang kanyang biolin na gumuho sa dalawa. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Si Rodrigo ay nanigas, ang kanyang baso ay halos mahulog sa kanyang kamay. At doon, mula sa gilid ng entablado, isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Hindi na ito ang nanlalambot na Solen na pilit na nagtatago. Nakasuot siya ng isang itim na damit na umaagos na tila isang kapa ng isang reyna. Ang kanyang buhok ay maikli, matalas, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na hindi pa kailanman nakita ni Rodrigo. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang presensya ay nagpabago sa buong silid. Good evening, everyone. Welcome to the Real Vestaland Anniversary. Ang simula ng kanyang tinig na ngayon ay may lalim at awtoridad at hindi na kailangang magpatawad. Rodrigo, Valerie, this is not the announcement you planned. Ang ipapakilala ko sa inyo ngayon ay ang tunay na katotohanan. Ang Vestaland ay hindi itinayo sa matibay na pundasyon ng negosyo, kundi sa abo ng mga sinirang buhay. Sa isang iglap, nagbago ang mga screen. Nakita ng lahat ang mga video clip ni Rodrigo na nagbibigay ng gamot kay Tala, ang mga bank statement na nagpapakita ng paglilipat ng pondo mula sa kaban ng kumpanya patungo sa mga pribadong account ni Valerie, at ang mga sulat na nagdedetalye sa plano nilang gamitin ang puso ni Tala para kay Cheska. Ang mga bulungan sa bulwagan ay naging mga pagtataka, pagkasuklam, at pagkamangha. Valerie, the debts you incurred using my name, they are all here. At Rodrigo, ang pagtataksil mo sa akin ay isang bagay na pinili kong tiisin, mariing sabi ni Solen. Ngunit ang pagtatangka mong ilagay sa matinding panganib ang sarili mong anak para sa ambisyon mo, iyon ang hangganang hindi ko kailanman palalampasin. Hindi iyon mapapatawad.
Bago pa makasinghap si Rodrigo, inilabas ni Solen ang isang dokumento, ang sertipikasyon ng kanyang pagmamay-ari. Leandro, kung maaari mo akong tulungan, pakiusap ni Solen, malinaw at matatag ang tinig, isang hudyat na tapos na ang lahat ng palusot. Mula sa gilid, lumabas si Leandro. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng profesionalismo at iniabot niya ang mga papeles kay Chairman Reyes, ang pinuno ng board. Mr. Chairman, I present to you the legal owner of 60% of Vestaland shares as per the final hidden trust of Don Mariano Vesta. Ang pangalan na nakasulat ay si Solen. She is now the majority shareholder. Sa ilalim ng batas, siya ang may kapangyarihan na magpatalsik sa sinumang ehekutibo. Ang huling dagok ay ang pinakamatamis. Tumingin si Solen kay Rodrigo, ang kanyang mga mata ay puno ng isang malamig na awa. Rodrigo, you are hereby terminated as CEO of Vestaland immediately. At sa harap ng lahat, Solen, hindi na ang dating asawa, kundi ang bagong reyna, ay humakbang papalapit sa kanyang dating asawa. Maingat niyang inangat ang kanyang kamay at sa isang galaw na puno ng kasaysayan ng kanyang pagdurusa, inihampas niya ang kanyang palad sa mukha ni Rodrigo. Ito ay para kay Tala. Sa sandaling iyon, ang mga pulis na tahimik na nakatayo sa mga pasukan ay mabilis na kumilos. Ngunit bago pa man maikalawang kadena, si Valerie, na nakikita ang kanyang pagbagsak, ay mabilis na humarap kay Rodrigo. Ikaw ang may kasalanan, Rodrigo. Ikaw ang nagturo sa akin. Hindi ko kailanman ginusto ang lahat ng ito kung hindi dahil sa iyo. Ang matinis na sigaw ni Valerie ay nagpakita ng tunay niyang pagkatao. Isang babaeng nagmamahal lamang sa pera. Ang dalawang taong nagpahirap kay Solen ay inilalabas na, habang pinapanood niya silang inaalis sa bulwagan na kanyang tinulungan itayo. Naramdaman niya ang bigat ng huling sandali. Tumawid si Solen sa entablado. Iniwanan ang kanyang mga alaalang puno ng sakit. Ngunit bago pa man siya tuluyang makababa, isang tinig mula sa kadiliman ang nagpalamig sa kanyang dugo. Solen, kahit mamatay pa si Tala, hinding-hindi mo makukuha ang Vestaland. At kahit paano mo ako ipaglaban, mananatili siyang may kapansanan habang buhay dahil sa'yo. Matapos ang pag-atake sa lumang tahanan, hindi na nag-aksaya ng panahon si Solen. Ang kanyang dating mahaba at inalaga ang buhok na sumisimbolo sa mga taon ng kanyang pag-aalay sa isang lalaking hindi karapat-dapat ay isa-isang nahiwalay sa kanyang anit sa ilalim ng gunting. Ang bawat hibla na nahuhulog sa sahig ay tila nagpapalaya sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa na nakakulong sa ilusyon ng isang perpektong pamilya. Nang matapos, ang kanyang buhok ay maikli. Matalas ang mga dulo, nagbibigay diin sa kanyang mga panga na dati ay tago sa likod ng malamyos na pagngiti. Siya ay muling nabuhay, hindi bilang ang biolinista ng nakaraan, kundi bilang isang babaeng hinubog ng apoy. Sa mga sumunod na araw, ang dating kuntupot na opisina ni Leandro ay naging kanilang kuta. Hindi na tanging batas ang pinag-aaralan nila. Sinisikap ni Leandro na ituro kay Solen ang bawat detalye ng pagpapatakbo ng isang malaking korporasyon. Ang kanyang matatalinong paliwanag tungkol sa stock market at corporate governance ay tila isang bagong wika na natututunan ng dating musikera. Sa tuwing may hindi maintindihan si Solen, si Leandro ay hindi nagpapakita ng inip, kundi isang matinding pag-unawa. Isang hapon, habang nagpupulot ng mga papeles, napansin ni Solen ang paraan ng pagtingin ni Leandro sa kanya. Hindi ito ang tingin ng isang kasamahan, kundi ang paghanga ng isang taong matagal nang naghihintay. Nang mag-cruise ang kanilang mga mata, mabilis na umiwas si Leandro at bumalik sa pag-aaral ng mga numero. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Solen ang isang mainit na pag-agos sa kanyang dibdib. Hindi niya inakala na matapos ang lahat ng sakit, mayroon pa palang natitirang espasyo para sa ganitong uri ng nararamdaman. Isang pagtingin na nagpaparamdam sa kanya na siya ay mahalaga at karapat-dapat.
Nakuha na nila ang digital key mula sa gintong plaka. Dahan-dahang inilagay ni Leandro ang key sa laptop at sinimula ng proseso ng pag-verify ng mga digital na kasulatan ng Hidden Trust. Nang makumpirma ang lahat, ang dokumento ay nagliwanag sa screen. Ang 60% na shares ng Vestaland, ang kumokontrol na kapangyarihan, ay nakapangalan kay Solen bilang legal at opisyal na asawa. Solen, this is it. Ikaw na ang may hawak ng lahat. Sa isang pindot lang ng keyboard, maaari mong patalsikin si Rodrigo. The power to redeem Tala at ang power na sirain ang bawat kasinungalingan niya ay nasa kamay mo na. Ang halos hindi makapaniwalang sabi ni Leandro. Ngunit hindi nagmadali si Solen. Tinitigan niya ang numero ng porsyento, hindi bilang kapangyarihan, kundi bilang isang sandata na kailangang gamitin sa tamang oras. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan niya ng entablado kung saan masisira ang lahat ng pagpapanggap ni Rodrigo. Sa isang pahinga, ipinakita ni Leandro ang isang balita sa kanyang telepono. Ang Vestaland ay magsasagawa ng kanilang grandest celebration, ang ika-20 anniversary gala. At doon, sa harap ng buong negosyo, ipapakilala ni Rodrigo ang kanyang bagong reyna. Alam ko na ang araw na yon, Leandro. Doon tayo magpapakita. Doon ko kukunin ang lahat ng inagaw nila sa akin at sa aking anak. Hindi na ako magtatago. Dala ko ang musika ng hustisya at ang bawat nota ay magiging paghatol sa kanila. Kinuha niya ang bagong biolin na ibinigay ni Leandro. Sa loob ng opisina, sa gitna ng mga batas at papeles, nagsimulang tumugtog si Solen. Ang tunog na lumabas ay hindi na ang pag-iyak ng biktima, kundi ang marcha ng isang mandirigma. Ang kanyang mga daliri ay dumaloy sa mga kwerdas na may isang bagong lakas, isang lakas na hiniram mula sa pagmamahal niya kay Tala at sa pag-asa na ibinigay ni Leandro. Ang bawat tono ay may dalang pagnanais na mabawi ang bawat nawalang taon at bawat patak ng luha. Ang musika ay isang pangako. Ang pagbabalik ng reyna ay magiging mas matindi kaysa sa kanyang pagkawala. Ang palasyo ng Vestaland ay nagliwanag na parang isang malaking diamante sa gitna ng Maynila. Sa labas, nagdagsaan ang mga mamahaling sasakyan, bit-bit ang mga pinuno ng industriya at mga tanyag na personalidad na inaasahang magiging saksi sa pag-usbong ng bagong reyna. Sa kanilang pribadong suite, si Rodrigo ay hindi mapakali. Ang kanyang kasuotan ay perpekto, ngunit ang kanyang mga mata ay tila hindi tumitigil sa paghahanap ng anumang senyales ng kaguluhan. Huwag kang mag-alala, mahal. Tonight, we finally seal the deal. Sasabihin ko sa lahat na ikaw na ang magiging katuwang ko sa lahat ng bagay, ang bulong ni Valerie habang hinahaplos niya ang braso ni Rodrigo. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng uhaw sa kapangyarihan. Pero bago pa man nila tuluyang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, ang isip ni Rodrigo ay nasa ospital. Sa pribadong silid kung saan nakahimlay si Tala, isang doktor na inupahan niya ang papalapit na sa kama ng bata. Hawak ang mga kagamitang medikal. Ang kailangan lang ay isang lagda mula sa ospital na ang pagpaparehistro kay Cheska bilang tatanggap ng donasyon ay legal at apurahan. Sa kabilang dulo ng lungsod, ang buong pagkatao ni Solen ay tila nakasentro sa iisang punto, ang pagligtas sa kanyang anak. Sa tulong ni Leandro, nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa planong ito, ang pagmamadali sa pagkuha ng organo. Kinailangan niyang umalis sa kanyang pinagtataguan sa kabila ng panganib na makita siya ni Rodrigo. Nakarating si Solen sa labas ng VIP wing ng ospital. Ang mga gwardiya na ipinadala ni Rodrigo ay nakatayo sa bawat sulok, mukhang mga bantay ng isang bilangguan. Ang kanyang puso ay tila humihingi ng awa sa bawat paghinga. Alam niyang hindi siya maaaring humingi ng tulong sa pulisya nang hindi nagkakaroon ng iskandalo na lalong magpapahirap sa legal na labanan para kay Tala.
Sinubukan niyang magpanggap na isang nurse, ngunit ang matalim na tingin ng isang gwardiya ay pumigil sa kanya bago pa man siya makapasok sa loob ng pasilyo. Hinarang siya sa pintuan. "Sino ka? At anong kailangan mo rito?" Ang gwardiya ay hindi nagpakita ng anumang respeto, tila siya ay isang istorbo lamang sa isang mahalagang kaganapan. "May kailangan akong kumpirmahin tungkol sa pasyente Vesta. Tala Vesta. She's my daughter." Ang pakiusap ni Solen, ang kanyang boses, ay halos hindi na marinig dahil sa pagkaalarma. Walang kinalaman ang mga babae rito. Ang bata ay nasa ilalim ng legal na kustodya ng kanyang ama. "Lumayas ka na o tatawagan ko ang security para sa iyong authorized entry." Ang matigas na babala ng gwardiya. Habang nakikipagbuno siya sa pintuan, ang kanyang paningin ay napako sa loob ng silid. Nakita niya ang silweta ng doktor na papalapit sa kama ni Tala. Ang mga kagamitan sa kanyang kamay ay tila nag-iilaw sa ilalim ng mga ilaw ng operating room. Walang oras para sa diplomatikong paraan. Sa isang desperadong kilos, sinubukan niyang humarang, ngunit isang malakas na pagtulak ang nagpatumba sa kanya sa sahig. Ang sakit ay tila hindi mahalaga. Nakita niya ang doktor na nakatitig kay Tala. Ang kanyang kamay ay itinaas na, handa nang simulan ang hindi maipaliwanag na krimen. Sa tabi ng kama ni Tala, habang nakatingin ang bata sa kisame, isang paggalaw ang tila pumutol sa kadiliman. Sa kabila ng kanyang pagkaparalisa at pagkalason, ang kanang mata ni Tala ay bahagyang gumalaw. Tumingin sa direksyon kung nasaan ang kanyang ina. Hindi ito isang buong paggising, ngunit isang senyales, isang maliit na pahina ng pag-asa na nais iparating sa kanyang ina. "Solen." Sigaw ng isang boses sa likuran niya. Si Leandro iyon, kasama ang ilang tao na nagpapakilalang awtoridad mula sa ahensya ng gobyerno. Ngunit ang oras ay tila hindi na nakikinig sa kanila. Habang kinakaladkad ng mga gwardya si Leandro, ang huling nakita ni Solen ay ang anino ng doktor na nagsisimulang gumawa ng kanyang masamang gawain sa katawan ng kanyang anak. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok, habang ang tanong ay bumalik ng may matinding takot. Nailigtas pa ba niya ang kanyang anak mula sa kamay ng kamatayan? O ito na ba ang huling pagkakataon na marinig niya ang boses ng kanyang bituin? Ang marangyang bulwagan ng Vestaland ay halos hindi na makahinga. Ang bawat ilaw, bawat kristal na chandelier, bawat mahal na kasuotan ng mga bisita ay tila naghihintay sa isang pangyayari. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Rodrigo. Ang kanyang ngiti ay kasing kapal ng kanyang kasinungalingan, habang si Valerie ay nakahilig sa kanyang braso. Ang kanyang mamahaling damit ay tila nagpapaalala sa lahat kung sino ang tunay na reyna. Sa isip ni Rodrigo, inihahanda na nila ang sandali kung saan opisyal na ipapakilala si Valerie bilang bagong First Lady ng korporasyon. Sa sandaling tinaas ni Rodrigo ang kanyang baso upang magbigay ng panimulang talumpati. Ang lahat ng ilaw sa bulwagan ay biglang pinatay. Isang malalim, halos hindi narinig, na katahimikan ang bumalot sa mga bisita na nagdulot ng pagtataka. Hindi ito ang pangkaraniwang pagsikat ng kortina, kundi isang biglaang paghila sa kadiliman. Pagkatapos ng ilang segundo na tila isang taon, dahan-dahang bumalik ang liwanag, ngunit hindi ito ang dating liwanag. Ang mga malalaking screen sa likuran ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng logo ng Vestaland ay nagpakita ng isang larawan. Ang mukha ni Tala na nakahandusay sa entablado, ang kanyang biolin na gumuho sa dalawa. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Si Rodrigo ay nanigas. Ang kanyang baso ay halos mahulog sa kanyang kamay. At doon, mula sa gilid ng entablado, isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Hindi na ito ang nanlalambot na Solen na pilit na nagtatago. Nakasuot siya ng isang itim na damit na umaagos na tila isang kapa ng isang reyna. Ang kanyang buhok ay maikli, matalas,
at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na hindi pa kailanman nakita ni Rodrigo. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang presensya ay nagpabago sa buong silid. Good evening, everyone. Welcome to the Real Vestaland Anniversary. Ang simula ng kanyang tinig na ngayon ay may lalim at autoridad at hindi na kailangang magpatawad. Rodrigo, Valerie, this is not the announcement you planned. Ang ipapakilala ko sa inyo ngayon ay ang tunay na katotohanan. Ang Vestaland ay hindi itinayo sa matibay na pundasyon ng negosyo, kundi sa abo ng mga sinirang buhay. Sa isang iglap, nagbago ang mga screen. Nakita ng lahat ang mga video clip ni Rodrigo na nagbibigay ng gamot kay Tala, ang mga bank statement na nagpapakita ng paglilipat ng pondo mula sa kaban ng kumpanya patungo sa mga pribadong account ni Valerie, at ang mga sulat na nagdedetalye sa plano nilang gamitin ang puso ni Tala para kay Cheska. Ang mga bulungan sa bulwagan ay naging mga pagtataka, pagkasuklam at pagkamangha. Valerie, the debts you incurred using my name, they are all here. At Rodrigo, ang pagtataksil mo sa akin ay isang bagay na kaya kong tiisin, mariing sabi ni Solen. Ngunit ang pagtatangka mong ilagay sa matinding panganib ang sarili mong anak para lamang sa ambisyon mo, iyon ang hangganang hindi ko kailanman palalampasin. Hindi iyon mapapatawad. Bago pa man makasinghap si Rodrigo, inilabas ni Solen ang isang dokumento. Ang sertipikasyon ng kanyang pagmamay-ari. Leandro, kung maaari mo akong tulungan, pakiusap ni Solen. Malinaw at matatag ang tinig. Mula sa gilid, lumabas si Leandro. Ang kanyang muka ay isang maskara ng profesionalismo at iniabot niya ang mga papeles kay Chairman Reyes, ang pinuno ng board. Mr. Chairman, I present to you the legal owner of 60% of Vestaland shares as per the final hidden trust of Don Mariano Vesta. Ang pangalan na nakasulat ay si Solen. She is now the majority shareholder. Sa ilalim ng batas, siya ang may kapangyarihan na magpatalsik sa sinumang ehekutibo. Ang huling dagok ay ang pinakamatamis. Tumingin si Solen kay Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malamig na awa. Rodrigo, you are hereby terminated as CEO of Vestaland immediately. At sa harap ng lahat, Solen, hindi na ang dating asawa, kundi ang bagong reyna, ay humakbang papalapit sa kanyang dating asawa. Maingat niyang inangat ang kanyang kamay at sa isang galaw na puno ng kasaysayan ng kanyang pagdurusa, inihampas niya ang kanyang palad sa mukha ni Rodrigo. Ito ay para kay Tala. Sa sandaling iyon, ang mga pulis na tahimik na nakatayo sa mga pasukan ay mabilis na kumilos. Ngunit bago pa man maikalawang kadena, si Valerie, na nakikita ang kanyang pagbagsak, ay mabilis na humarap kay Rodrigo. Ikaw ang may kasalanan, Rodrigo. Ikaw ang nagturo sa akin. Hindi ko kailanman ginusto ang lahat ng ito kung hindi dahil sa iyo. Ang matinis na sigaw ni Valerie ay nagpakita ng tunay niyang pagkatao. Isang babaeng nagmamahal lamang sa pera. Ang dalawang taong nagpahirap kay Solen ay inilalabas na. Habang pinapanood niya silang inaalis sa bulwagan na kanyang tinulungan itayo, naramdaman niya ang bigat ng huling sandali. Tumawid si Solen sa entablado. Iniwanan ang kanyang mga alaalang puno ng sakit. Ngunit bago pa man siya tuluyang makababa, isang tinig mula sa kadiliman ang nagpalamig sa kanyang dugo. Solen, kahit mamatay pa si Tala, hinding-hindi mo makukuha ang Vestaland. At kahit paano mo ako ipaglaban, mananatili siyang may kapansanan habang buhay dahil sa iyo. Ang sigaw ni Rodrigo ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Isang huling desperadong pagtatangka na sirain ang tagumpay ni Solen. Kahit na ang mga pulis ay hawak na siya, ang banta nito ay tila hindi tumitigil sa paghampas sa puso ng ina. Ang bawat segundo na lumipas ay isang dagdag na pagpapahirap. Nabitawan ni Solen ang kanyang biolin. Ang kanyang focus ay muling bumalik sa kanyang anak. Walang kabuluhan ng Vestaland kung wala si Tala. Umikot siya at sinubukang tumakbo.
Ngunit ang mga pulis ay hindi pa rin nagpapatuloy sa pag-aresto kina Rodrigo at Valerie. Leandro, kailangan kong pumunta sa ospital. Ang ginawa nilang doktor, alam kong may koneksyon sila kay Rodrigo. Sigaw ni Solen, ang kanyang tinig ay nababalutan ng matinding takot. Huwag kang mag-alala, Solen. Dumating na ang mga tao ko sa ospital. Mayroon na kaming restraining order laban sa sinumang doktor na papasok sa kwarto ni Tala nang wala ang iyong pirma. Umalis na sila, kasama ang mga ahente ng NBI. Sumakay ka na sa sasakyan. Ako na ang bahala sa kanila, ang mabilis na tugon ni Leandro. Sa kotse, habang mabilis silang papunta sa ospital, ang bawat pagliko at bawat pagdaan sa mga ilaw ng syudad ay tila humahaba. Hindi makalma ni Solen ang kanyang sarili. Inisip niya ang mahinang galaw ng mata ni Tala. Iyon lang ba ang pag-asa na natitira? Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng isang pamilyar na mukha. Ngunit ngayon ay may dala itong uniforme ng pulisya. Si Attorney Leandro, na tila hindi huminto sa pagpapakita ng kanyang kakayahan, ay nagpatawag na ng mga kinauukulan. Mrs. Vesta, ligtas ang inyong anak. Nakadetain na ang doktor na inutusan ni Mr. Vesta. Walang sino man ang nakalapit sa kanya. Maaari na kayong pumasok. Ang magalang na pahayag ng opisyal. Pumasok si Solen sa silid. Ang mga aparato ay tahimik na ngayon. Nakatayo si Leandro sa tabi niya, nagbibigay ng tahimik na suporta. Ang buong mundo ni Solen ay muling lumiit sa maliit na kama ni Tala. Lumapit siya at muling hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay tila pinakamamahal na musika sa buong mundo. Tala, anak. Nandito na si Mama. Gising na, please. I want to hear your voice. Just one more time. Sa sandaling iyon, dahan-dahan, tila ba nag-aalangan, gumalaw ang mga talukap ng mata ni Tala. Ang mga ito ay nagbukas, at kahit na ang liwanag ay tila masakit, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Nang makita niya si Solen, isang mahina, halos hindi marinig na salita ang lumabas sa kanyang bibig. Mama, ang salitang yon ay sapat na upang basagin ang lahat ng pader ng pagdurusa na itinayo ni Solen sa loob ng maraming buwan. Ang init ng emosyon ay tila sumabog sa kanyang dibdib. Yumuko siya at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. Ngunit ngayon ay hindi na ito luha ng sakit, kundi ng kaligtasan. Sa ibang bahagi ng syudad, sa isang presinto, si Valerie ay naglalabas ng lahat ng kanyang galit. Sa harap ng mga pulis at ng mga ahente ng NBI, siya ay nagdeklara, si Rodrigo ang may kasalanan sa lahat. Siya ang nagplano na paghinalaan si Solen. Siya ang nagbigay ng gamot kay Tala. Ako, nakiusap lang ako sa kanya na bigyan ako ng suporta para sa aking anak. Hindi ko alam na ganoon kalala ang plano niya. Sa likod ng salamin, tinitigan ni Rodrigo si Valerie. Ang pagtataksil ng taong kanyang minahal, ang tanging bagay na tila mas masakit pa kaysa sa kanyang pagkakakulong. Ang lahat ng kanyang ambisyon ay naglaho na. Naiwan lamang ang isang tao na handang isakripisyo siya upang mailigtas ang kanyang sarili. Pagbalik ni Solen sa tabi ni Tala, habang nakikita na ang kaunting kulay na bumabalik sa pisngi ng bata, narinig niya ang huling bulong ni Valerie mula sa kanyang telepono na hawak ni Leandro. Isang kumpirmasyon na ang plano ay higit pa sa simpleng inggit. Leandro, anong sinasabi ni Valerie? Ang tanong ni Solen. Ang kanyang tinig ay mayroong pag-iingat. Valerie just admitted that Rodrigo planned to use Tala's organs for Cheska, but she also revealed something else. Solen, something that explains why Rodrigo seems so desperate to get rid of you even before the competition. May isa pa siyang itinatago. Ang mga araw na lumipas ay tila dahan-dahang naghugas sa mga bakas ng sakit na naiwan sa kaluluwa ni Solen. Sa kulungan, ang kasakiman ni Rodrigo at ang pagtatraidor ni Valerie ay nagdala sa kanila sa kailaliman ng batas.
Ang kanilang marangyang buhay ay napalitan ng malamig na mga dingding ng selda. Walang puwersa ang pumigil sa hustisya na kumilos dahil ang bawat ebidensyang inilatag ni Leandro ay tumpak at matibay. Si Solen, na ngayon ay may hawak na ng pinakamalaking bahagi ng Vestaland, ay hindi nagmadali sa pag-angkin ng korona. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa paraang nagbigay ng pag-asa sa iba. Sa tulong ng mga dating kasamahan sa industriya na nagpakita ng tunay na katapatan, muling binago ni Solen ang mukha ng Vestaland. Tinanggal niya ang mga ugat ng korupsyon at itinatag niya ang Vesta Foundation for Mothers, isang sentro na nagbibigay ng legal at pinansyal na tulong para sa mga ina at kabataang biktima ng karahasan sa loob ng tahanan. Ang kanyang pagiging isang biktima ay naging isang sandata na nagbibigay ng proteksyon sa libo-libong kababaihan. Sa bahay, isang bagong himig ang nagsimulang umusbong. Si Tala, sa ilalim ng masusing paggaling, ay hindi na makabalik sa dating ningning bilang isang profesional na manunugtog, ngunit isang bagong pintuan ang nagbukas. Sa tulong ng mga espesyalista na tinanggap ni Solen, natuklasan ni Tala na ang kanyang puso ay hindi na para sa kompetisyon, kundi para sa pagpapagaling. Nagsimula siyang mag-aral ng music therapy. Ang kanyang pagmamahal sa musika ay naging isang daluyan ng kapayapaan. Isang hapon, sa hardin ng lumang bahay na muli nilang inayos, isang lugar na malayo sa madidilim na alaala ng Vesta, nakita ni Solen si Tala na nag-iensayo sa kanyang bagong biolin. Sa pagkakataong ito, walang panggigipit, walang takot, tanging ang dalisay na pag-ibig sa sining ang nag-udyok sa kanya. Lumapit si Solen, dala ang kanyang bagong biolin na gawa sa Italia. Nagsimula silang tumugtog ng sabay, hindi isang kompetisyon, kundi isang dueto ng pag-asa. Ang himig na lumabas ay hindi masakit, kundi isang malambing na awit na tila humuhugas sa lupa. Ang hangin na humihip sa hardin ay tila nagdadala ng mensahe ng kapatawaran at paglaya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Solen ang pagkabuo ng kanyang kaluluwa. Nang matapos ang kanilang tugtugin, tahimik na lumapit si Leandro. Nakatayo siya sa likuran ni Solen. Pinagmamasdan ang dalawang mag-ina na ngumiti sa isa't isa. Hindi na niya kailangang magsalita. Alam niyang ang kanyang tungkulin bilang tagapagligtas ay natapos na. Ang trabaho niya bilang abogado at tapat na kaibigan ay nagbunga ng higit pa sa katarungan. Nagbunga ito ng kapayapaan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Solen. Hindi siya nag-alok ng kasal dahil alam niyang hindi pa handa ang puso ni Solen para sa ganoong klaseng pangako. Sa halip kinuha niya ang isang maliit, simpleng singsing na gawa sa pilak mula sa kanyang bulsa, hindi ginto, hindi mamahalin kundi may ukit ng isang maliit na nota ng musika. Solenin, hindi ko ito ibinibigay bilang tanda ng kasal. Ibinibigay ko ito bilang pangako. Pangako na kahit ano pa ang mangyari, laging may isang taong magbabantay sa iyong liwanag at sa kaligayahan ng iyong anak. Kahit hindi mo ako kailangan bilang asawa, mananatili akong iyong tagapagtanggol. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal na hindi naghahanap ng kapalit. Inabot niya ang singsing kay Solen. Tinitigan ni Solen ang singsing. Pagkatapos ay ang mga mata ni Leandro. Sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng taong naghintay at nagtiwala. Hindi niya kailangan ng isang lalaki na kukuha sa kanya, kundi isang lalaking magpapatibay sa kanyang sariling lakas. Hindi niya sinuot ang singsing, ngunit hinawakan niya ang kamay ni Leandro at hinayaan ang kanilang mga daliri na magkadikit. Isang malalim, matahimik na pagtanggap ang naganap sa pagitan nila. Isang pagtanggap na hindi nangangailangan ng mga salita. Sa wakas, sa ilalim ng araw, na hindi na nagbabanta, kundi nagbibigay buhay, ngumiti si Solen ng isang tunay at malayang ngiti. Ang kanilang pagtinginan ay isang pangako ng isang bagong simula. Isang tahimik na kumpirmasyon na ang pag-ibig ay hindi palaging tungkol sa pag-iisa, kundi tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa tabi ng isang taong naniniwala sa iyong pagbangon.